Dito nga sa tabi ko netices, yung pinakabagong Nissan Patrol. All new na to ha. Alamin natin kung sulit nga ba yung specs and features niya. Kasama natin si Sir Jeron, ang trainer sa Nissan Academy. Sir, ano po ba ang bago dito sa ating Nissan Patrol? Number one, sir, is the adaptive air suspension. As you can see, nagbabago yung height ng vehicle. This is the normal height. And ito naman yung naka-lowest. Only the level of air suspension. Pwede mong babaan. Yan. Actually, it's all automatic. Pag naka-park ka, bababa siya dito. This is the access level for easy ingress and egress. Pagka naman nag-drive ka, normal na driving, ito naman yung height niya. Once naman na nilagay mo siya sa 4x4 or 4x4 ka, tataas pa siya further. Na around 2 inches. Okay. And pag tatakbo ka ng mas mabilis, maglo-lower pa siya for aerodynamics naman siya. Wow, ganda. Sa design po ba may nagbago completely yung design natin? Actually, this is a all-new Patrol. All new. Yes, longer and wider. And with the help of air suspension, napapataas siya. Taller than the previous one. Ano po meron dito sa likod? Ang ganda na itong taillight niya sa likod. No? Iba talaga yung dating ng Patrol. Iba yung lapag eh. Actually, sir, may nawawala. Ano nga? Ano yung nawa? Parang missing. Sobrang linis niya, nawawala yung wiper. Oo nga. The wiper is hidden dito sa taas. Wow. Yan, para mas mukhang malinis. Bigla na lang siya lumalabas mula sa taas, biglang lilitaw. Galing, no? This is equipped with kick sensor, pero wala sa akin yung susi. Power tailgate. Yes, power tailgate. This one is adjustable. So kung nahihirapan kang abutin, pwede mo siyang baba. And then, every time na magbubukas siya, hanggang dito lang. Then, pag binuksan natin siya ulit, ayan. So dito natin siya sinet. Okay, doon na lang. Ang galing ha. Nasa-save. Yes, nasa-save po siya. Okay, meron tayong to know. This is an 8-seater na SUV. And actually, maluwag na maluwag. Even the third row. Yung third row niya is very comfortable. Parang kang nasa second row ng smaller vehicle na. Okay. Pwede pong i-fold. May button dito, sir. May button siya dito. Dito na lang. Okay. Yes, one press lang. Tapos tuloy-tuloy na siya. Pwede mong i-recline. May button din sa dulo. Or controlin dun sa display natin sa unahan. Napakaganda ng feels dito sa interior. Pagka-upo mo pala, dagdagan yung network ko. Anong bago dito, sir? Ito unang-una pansin, oh. Grabe yung display natin. Parang tuloy-tuloy. Anong tawag po? Each one of this is 14.3 inches. Okay. So, dalawa sila. 28.6 inches na siya in total. This one is the touchscreen equipped with advanced drive assist. So, dito, you can control yung third row seat. Equipped na rin to with premium audio, which is Klipsch. So, this is a high-end audio. Pakinggan natin yung ganda ng sounds niya. Wow, madagong-dung ah. Nakabukas pa yung pinto niya. Grabe. The future is here. Wow. Uy, umaangat oh. Namatay kasi, sir. Pag tinurn up mo yung engine, nag-default. mag-a-adjust siya para mas madali ka malabas. Oo nga, umatras din ako. Bumabalik pala sa default. Pag inon mo, yung previous na seat settings, yung babalik. Bumalik na. Ayan oh. Advanced na yung camera na ginagamit. Makes the invisible visible. Yeah, so, halimbawa na lang, ito yung conventional, bird's eye view plus the front view, and sobrang linaw na niya. Oo nga. So, for the blind spot naman ng gulong, left and right, yung third option natin is called ultra-wide view. Yan, yung hindi mo kita sa kung merong wall, kagaya na lang yung nasa unahan si sir. Si sir sa dulo. Kita natin dito. Oo nga. Pero may sasakyan na. Kung gusto mo, pwede nyo pong i-extend dyan doon sa kabilang screen. Yan. So, pag pindas mo itong button na to, double screen na siya. Isang buong screen na oh. Wow, napakadali para sa driver na mas makita yung paligid, especially kung ganito kalaki yung drive mo. Galing ha? Dahil malaki, ang taas, so possible may mga nasa unahan and may nagbabike or kung ano pa man na bata. May aso. Yan. So, meron tayong tinatawag na invisible hood view. Yan. So, ito yung limit ng hood natin. Okay. Yan. So, kita natin parang walang hood. Okay, As the vehicle move, yung image dito, lalagay niya dito. Simulating yung parang may camera ka sa ilalim. So, habang umandar ka, kita mo yung nasa ilalim ng sasakyan. Wow. Di lang para pang experienced driver to. Pwede din sa newbie. Talagang nandun na, kompleto na yung assist niya for drivers. Yung last, siyempre, 3D. Yeah, we have 3D. Nakabukas yung isang pinto. Kaya ganyan. Okay. Dating naman sa controls dito, meron tong yung air suspension, yung kanina. Okay. And meron siyang tinatawag na idle stop. Idle stop, okay. Pag nasa traffic ka, inapakan mo yung brake, matagal yung stoplight, mamamatay yung engine. So, hindi nagko-consume ng gasolina, hindi naglalabas ng usok, hindi nagbabibrate, so mas comfortable. Okay. Tapos once binitawan mo yung brake, andar na uli siya. Hindi na kailangan i-push start. Kaya lalo siya nagiging matipid. Gasoline engine to sir. 3.5 liter twin turbo gasoline engine. 425 horsepower, 100 plus higher than its main competitor. Napaka-powerful. Tapos ilang newton meters of torque? Newton meter of torque, same sa competitor niya na 700 newton meter of torque. Yung wireless charger, cup holders, tapos ito na lang lahat yung ating bar. Dipindot na lang, no? Electronic shifter na siya.
Wow. And then this one. Cooler box. Functional na nagiging chiller to. Yes po, nagiging chiller siya. Wow. Yung aircon system niya, sir, aside from being an automatic AC system and tri-zone, pwede mo adjust for driver, front passenger, sarili-sarili sila, the rear passenger, is meron siyang mas advanced na cooling system. Ang tawag is biometric cooling system. Ito yung sensor niya. Biometric cooling Yan. system. If you have someone na susunduin galing sa labas, mainit, init na init siya. Pagpasok niya dito, madidetect siya ng sensor. So, madidetect niya yung body temperature na sasakay. Wow. Tapos yung blower na malapit sa kanya is lalakas. Okay. Yan. So, para habulin, palamigin siya. Wow. And then, meron siyang sunroof. Yes, this is a panoramic sunroof. Panoramic po. Ang laki, no? Diba? Pwede ka na sumilip. Equip tong vehicle na to na tinatawag na Nissan Connect services. Some operation, pwede mo kontrolin yung vehicle sa phone. Engine start for the AC, unlock, lock, horn para pag hinahanap mo sa parking, madaling mahanap. And aside from that, meron siya nito. Yan, SOS po. SOS. Yan. So, just in case may emergency. Halimbawa na lang, nahirap ako huminga, or may sumusunod sa'yo, pwede mo i-press yan. Hindi mo na mapipindot yung phone mo kasi emergency na eh. So, yes po. Ito mas madali. Opo. Pag pinindot mo yan, kukonek ka sa Nissan Customer Assistance Center, which is a call center ng Nissan. Tapos, kung ang emergency mo is ambulance ang kailangan, papadalang kanila. Wow. Pero aside from that, so ito kasi may malay ka pa na pipindot mo. Just in case naman na karoon ng aksidente, nag-pop yung airbag, wala ka ng malay, syempre hindi mo na siya mapipindot. Automatic yung sasakyan mismo yung tatawag doon sa call center. Tapos ilolocate yung sasakyan mo, papadalang ka ng tulong. Wow. Talagang safe na yung driver nito. Equipped na rin to ng ProPilot system, sir. Aside from intelligent cruise control na may distance control, meron din siyang steering assist. So, mini-maintain ka sa gitna. Plus, pag nag-full stop yung nasa unahan, nag-full stop ka, hindi magka-cancel yung cruise control mo. So, pag umalis yung nasa unahan, pindutin mo lang yung resume, under na siya, na hindi nagka-cancel yung cruise control. Wow. Ayos. Hindi ka talaga ipapahamak, no? Yes, sir. Tapos may Apple CarPlay, Android Auto, wireless na rin po parehas. Sa chair niya ba? With heating and cooling. With heating and cooling, ayan. Especially kung nasa parking lot ka, tapos medyo mainit pa. Genuine quilted leather. Ganda din ito, brown eh. Yung isa ba? Parehas lang po? Parehas. For the color, tan kasi yung base. Yung available, yung standard namin. Pero may two availables pa. We have the beige and burgundy. Paano po yung 4x4 natin? Yung 4x4 system niya, compared dun sa iba, pipili sila kung 2-wheel drive or 4-wheel drive. Wow. This one is an automatic 4x4 system. Normal speed, cruising speed ka, yung likod lang yung umaandar. Pero once na ma-detect na nagkaroon ng wheel slip or nabalahaw yung likod mo, automatic papaandarin niya yung unahan, gagawin yung 4-wheel drive. Wow. Pero still, may option tayo na full time. Kung manual na i-configure, pwede rin. Kung auto, siya na magde-decide niya. Kung 2-wheel drive or 4-wheel drive. Nice. May mga physical knob siya eh. Isa sa mga nagustuhan ko. Kaya kinaganda niyan kasi, compared dun sa ibang vehicle, lalo na yung mga makabago, sir, is nasa screen lahat. So, delikado, hanapin mo pa. Kaya si Nissan, niretain niya yung physical buttons para habang nagdadrive ka, kapaan pwede na lang. pa rin. Oo. Pag nagdadrive. Tsaka hindi masyado nadidistract as a driver. Yes, sir. Yan, yung rearview mirror niya. Sa sobrang linaw niya, parang mirror na rin siya. Oo nga, oh. Pero convertible naman sa mirror ulit. Okay. Kung gusto mo na talagang mirror, pwede. Tapos pwedeng parang monitor siya. Yan. So, ang benefits nun, sir, halimbawa marami kayong cargo sa likod. Hindi nyo na makita sa rearview mirror. I-shift nyo lang dito. So, kahit madami, kita mo na sa labas. Dito po sa second row, meron tayong dalawang screen. This is a 12.8-inch na screens. Dalawa. Pwede ka mag-display ng isa-isa, separate, or parehas. Pwede. You can connect the audio dun sa main speakers para mas maganda lalo. Or kung merong sarili-sarili silang pinapanood, sarili-sariling Bluetooth headset. Wow, okay. So, pwede kayo magsarili-sarili ng headset. Kung may sarili-sariling mundo or hindi pare-pares ng gusto. Alright, yun ang maganda. May sarili silang adjustment ng temperature. Okay. Yan. So, kung nalalamigan sila sa settings ng nasa unahan, pwede nilang i-provide. Okay. Saan ang aircon nito, sir? Ang aircon niya is nandito, sir. Nasa taas. Yan. Okay. Actually, yan, sa UAE kasi mainit. So, ang tawag dito namin is curtain vents. Para siyang curtain na pinoprotektahan from the sun. Kapag bababa, hindi rin masyadong papasok agad yung init sa labas. Yes, and then, ayan, may mga charging ports na rin dito. Type-C na rin. Meron din isa na 12 volts. 12 volts. Ito mo na i-configure. Galing. Cup holders din, yung ating mga armrest. So, sir, pwede mo i-fold to. Yan. For working desk. Oh, pwede yung kumain dito ah. Automatic. Yes, sir. Automatic. Tinutulungan ko pa. Automatic pala yun. Yan. Pwede mo kontrolin sa unahan. So, yung seat, you can slide this, sir. Pwede yung i-adjust. Yan. For the comfort ng third row. Pero actually, kahit nakasagad, komportable na dun sa likod. Oo nga, no? Medyo malaki yung legroom niya. Pwede din ng adult sa likod. Galing! Sold na ako. Tsaka meron ding sariling aircon yung mga nasa third row passengers natin. Tapos may konting space pa rin naman kung maglalagay tayo ng gamit. For the fuel consumption, dahil pinaliit yung engine, pero dahil biturbo malakas pa rin, 9.7 to 10.1 kilometers per liter combined, city and highway. Malaking step up compared doon sa dati. Oo. Tapos
gasoline engine, napaka-powerful, tapos ganun yung fuel consumption. Sulit-sulit na talaga, no? Actually, sir, may customer kami na nag-send sa amin. Pinicturean niya. 160 plus kilometers yung tinakbo. 15 kilometers per liter. 15? Yes, highway po yun. Highway naman siya. Wow. Pero this, sobrang ganda na. Still, Yes, sir. Sold na ako, charot. Magkano po ang ano neto kayo? For this Right. vehicle, itong kulay black is 5,385,000. Walang on top. Walang, you don't need to isa buy na lang. another vehicle. Pag patrol lang. Pag patrol lang. Yun ang maganda. Hindi na malilito. So, since mataas sa sasakyan to, netizens, meron din siyang step board dito para matulungan tayo. 20 inches yung wheels niya, netizens. At tignan nyo naman yung side profile, di ba? Napakalakas na dating. Talagang tipong humahawi ng mga vehicle sa kalsada. Iba talaga yung dating kapag ka naka-Nissan Patrol, no? Lakas makaboss. At yan na nga, netizens, ang pinakabagong Nissan Patrol 2025 para sa inyo. Sulit ba siya sa presyo niya? So, ikaw, meron kang 5.4 million pesos. Bibili ka ba nito? Comment your suggestions below. Ano pa kayo maibang sasakyan ng gusto yung i-review natin next vlog? Comment your suggestions below. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool. Ride safe always.